Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Kung naaalala nyo, sino ho nakapanood nung nakaraang live ho natin, nakaraang live stream ho natin, na kung saan nabanggit ho natin dun sa ating live, dali, ang kate. Ang kate. Take two, direct, lights, camera, action! Mga kababayan, mga kanalize, kung natatandaan ninyo, nung nakaraang live stream ho natin, dito sa ating munting programa, kung natatandaan ninyo, kung napanood ninyo, nabanggit ho natin doon sa ating live, noon ko lang napagtanto, ngayon ko lang napagtanto, na ang daming umiiyak na mga DD shit supporter, ni BP Inday Sara Duterte at ni Digong, ang daming umiiyak hong mga OFW sa iba't ibang bansa, pero bawat ibang bansa kakarampot lang 'yan. May mga OFW ho diyan sa Dahig, Netherlands, sa labas ng ICC. Yung matatanda diyan na na nag-aaway-away, nag-iiyakan, habang yung karton, yung standee ho ni Digong, iniiyakan nila, dinadamitan, nilalagyan ng sampagita, halaman, paso, at kung ano-ano pa, pinakakain ng kung ano-anong pagkain, pasta, carbonara, spaghetti, sinangag na kanin. Pati ho yung karton standee ho ni Digong, inaakamang pakainin. Sinusubuan ng pagkain habang nag-iiyakan. Habang mga iba't ibang DD-shit vlogger ay nalulungkot, umiiyak, lumuluha, naaawa ho rito kay Digong kasi nakakulong ho dyan sa Dahig, Netherlands ICC Court. Sino pa? Yung mga kalyado rin ni Digong. Umiiyak si Robin, si Bato, si Bongo. Ano pa? Sino pa? Ayun, nag-iiyakan yung mga yan. Ngayon ko lang napagtanto, kahit kailan mula noon hanggang ngayon, wala man lang tayong nakita si BP Inday Sara Duterte ay naiiyak man lang or naluluha sa mga interview. Interview ng mga reporter, media, magmula ho nung unang araw na nakulong or inalis si Digong dito, binyahe, papuntang impyerno, papuntang Dahig, Netherlands ICC Court. Sorry, nagkakamali Ako lang. Sorry, nagkakamali. Gwapo lang. Magmula nung 11 or 12 ng Marso, na si Digong ay inaresto dito sa Villamor Air Base. At courtesy by General Torian, that time siya ang hepe ng CIDG. Magmula noon hanggang ngayon ho, hindi man lang ho natin nakikitaan si BP Inday Sara Duterte sa mga interview na naluluha, nalulungkot siya. Dahil si Digong, ang tatay niya ay nandoon na, kinulong na sa ICC. May ganun na, alam mo yon, kahit pinipigilan mong umiyak, maluha, minsan alam mo yon, nakaranas na ba kayo ng ganun, yung mismong puso nyo kumikirot, literal na kumikirot. Especially hindi ka komportable doon sa pinag-uusapan, tinatanong sa'yo. Kahit iniiwasan mo maiyak, maluha, kumikirot yung puso mo, pupunta sa utak mo, pupunta sa pusa tuloy. Pupunta sa puso, papuntang utak, pupunta sa mata mo, tapos kusan luluha yan. Kahit ayaw mo maiyak, hindi mapigilan. Minsan may time kahit ayaw mo maiyak, maluha, yung mata mo, umaapaw yung luha. Tapos parang medyo yung pananalita mo hindi makapagpigil, parang gusto maiyak. Wala man lang tayong nakikitang ganon. Hindi nyo napansin? Yan ho yung sinabi natin sa live stream natin nung nakaraan. Doon nga ho na-realize din ng ating mga manonood. Siguro yung mga DD-shit na nakapanood no, siguro napagtanto nila. Ayaw lang nila aminin. Siguro na pumasok din sa utak nila. Oo nga, no? Wala man lang din tayo napapanood na ganun. Wala man lang aming nakikitang ganun.
May nakita na ba kayo? Wala eh. Okay, maraming umiyak, nalulungkot. Pero si VP Inday Sara Duterte mismo, wala pa akong napapanood. Kahit hindi mismo iyak na hagulgol, exaggerated naman yun, wala namang namatay. Kahit yung parang nalulungkot na umaapaw yung luha mo sa ibabaw na mata mo or parang paiyak ka na, tapos medyo parang gusto mo nang umiyak kung magulgol, iiwas ka. Yung parang ganun datingan, wala eh. Baka may magsabi, Chris Ulo, siguro ayaw niya lang maiyak sa harap ng camera. Hindi, minsan kaya ayaw maiyak sa camera. May time talagang di mo mapigil. Parang yung makikita mo dun sa aura ng mukha na talagang parang paiyak na. Wala akong nakikita. Wala pa akong napanood. After ho nun, yung ginawa ho nating live stream, kasi ako, naniniwala ako na si VP Inday Sara Duterte, nakakapanood ho ito ng mga BBM vlogger na bumabanat, nagkikriticize sa kanya. Imposibleng wala napapanood yan. After ho nun, after 2 days yata, bigla na lang ho natin nakita itong si VP Inday Sara Duterte, nagtatalumpati, nagbibigay ho ng kanyang speech sa isang lugar ho dyan sa Davao. Bigla na lang umiyak. Naturuan ko pa yata ng style. Ano ba yan, Chris Ulo? Although hindi yun na pinag-uusapan about sa kanyang tatay, pero bigla na lang naluha. Although hindi naman tungkol sa tatay niya. Basahin mo natin to, mga kababayan. VP Sara naiyak, naiisip kung nag-mayor na lang sana. Hindi napigilang maging emosyonal ni Sara Duterte sa gitna ng kanyang talumpati sa isang conference sa Davao City noong Miyerkules, Pebrero 25. Ayon sa Vice Presidente, bigla umano siyang napaisip kung ano kaya ang nangyari kung tumakbo na lamang siya bilang alkalde at hindi itinuloy ang pagtakbo bilang Vice President noong nakaraang eleksyon. Naisip ko kanina kung ano kaya ang mangyayari kung tumakbo na akong mayor at hindi ko na tinuloy yung pagtakbo bilang Vice President, ani ni VP Sara. Habang sinabi ito, napansin ng mga dumalo na tumulo ang luha ng Vice Presidente. Na agad namang sinabayan ng mariing pagtanggi ng ilan sa audience. Sabi ng mga audience, no! Sigaw ng ilan. Nilinaw naman ni VP Sara na ang kanyang pahayag ay tumutukoy sa kanyang naging desisyon noong nakaraang halalan at hindi sa planong pagtakbo niya bilang Pangulo sa 2028. Vice President Gani, paglilinaw niya. Matatanda ang formal nang inanunsyo ni VP Sara ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa halalan 2028 sa isang press briefing sa Mandaluyong City noong Pebrero 18, 2026. Ayon sa kanya, ilalaan niya ang kanyang buhay, lakas, at inaharap para mag-serbisyo sa bansa. Sa halip na humihingi ng paumanhin dahil sa pagtulong umano niya noon sa paghalal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., samantala hindi na rin tumanggap ng mga tanong mula sa media ang Vice Presidente matapos ang nasabing press briefing. Hindi na naman siya tumanggap. Lagi na lang ho yan, mag-privilege, gagawa ng statement. Nung nakaraan nag-press briefing or press con, ayaw niya rin matanong siya ng media. Pagka ganyan, Ma'am Vice President, gumawa ka na lang ng video. Upload mo na lang sa Facebook ng Vice President. Vice President of Office of the Vice President. Di ba may FB page naman kayo? Upload mo na lang doon. Kasi saan ka makakita ng press briefing, press conference? Kaya nga may tinatawag na press. Ano ka ba? Press briefing, press conference. Saan ka makakita ng ganun? Tapos magtatanong, bigla kang magre-reject na wala mo nang pwedeng magtanong. Humarap ka sa media, humarap ka sa press, kinover ka nila. Natural, after ng yung statement or privilege speech or after ng yung pahayag, sunod dyan, katanungan.
Pag ayaw mo ganyan patanong, wag ka na magpa-press conference. Gawaan na lang ng video, upload mo na lang. Oh, ayan mga kababayan, para bang gusto niya sabihin dito sa kanyang ginawang pahayag diyan sa isang lugar ho ng Davao. Dapat nagsisisi raw siya, dapat di na raw siya tumakbong Vice President noong 2025 at hindi niya na raw tinulungan si Pangulong Bongbong Marcos. Doon ba talaga ang iniiyak mo? Yun ba talaga pinagsisisihan mo? Baka ang pinagsisisihan mo, dapat di ka na tumakbong Vice President para hindi ka rin nailagay sa DepEd at walang nangyaring kung ano-anong korupsyon. Kasi ito si VP Inday Sara Duterte, first time niyang naupo sa national bilang Vice President. At first time niya rin naupo sa isang ahensya ng gobyerno bilang Secretary Kalihim ho ng DepEd. Alam niyo naman ng DepEd, isa sa may pinakamalaking pinupondohan ng gobyerno. Isa sa pinakamalaking pinupondohan ho ng gobyerno yan dahil ang ginagastusan ho dyan, buong eskwelahan, Luzon, Visayas, Mindanao. At ang ginagastusan dyan mga mag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Alam natin, pagka nag-aaral sa pampublikong eskwelahan, karamihan ho dyan, salat sa buhay. Kaya kapag gumawa ka ng korupsyon dyan, ninakawan mo ang kabataan. Ganun yun. Laki ng pondo niyan, DepEd. Siguro si VP Inday Sara Duterte, no, nakita niya yung pondo, na-shock, no? Siyempre, first time niyang naupo sa isang ahensya ng gobyerno, first time niya, kasi lagi lang naman nasa Davao ito. Siguro nung nakita niya yung pondo. Grabe, laki ng pondo, ang dami ng pera ng DepEd. Paano natin uubusin to? Paano natin wiwithdrawin to? Ang dami! Paano natin uubusin to sa taong bayan? Nakawad. Paano natin uubusin to sa mga estudyanteng mahirap? Napanood yata ni VP Inday Sara Duterte yung ating live stream kasi bigla na lang umiyak. Umiyak para sa kanyang pansarili, hindi naman din para kay Digong. Kaya ang sinasabi natin nakaraan sa live natin, kay Digong, hindi man lang ito naiyak na luha. Nung ang kanyang tatay ay nakulong, wala tayong nakitaan, di ba? Actually, ito yung video Ito yung video. Nakaingon. And na-nostalgic ko kay nakita na ako mga kauban sa City Hall kaniadto and nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina nakahuna-hun ako sa ako ang kaugalingon o sa kahaog nidagan na lang ko og mayor, wala na lang ko nidagan og vice president. Kung ang tatay niya si Digong, mahilig kunin ang taong bayan sa mga simpatya kinukuha niya yung simpatya ng tao sa pagiging pabiro, buladas, karisma, ito mahilig gumawa ng eksena, drama, paawa, effect para makuha ang simpatya ng taong bayan. Nagsisisi ka na naging Vice President ni Pangulong Bongbong Marcos at dapat hindi ka na nag-Vice President, nag-mayor ka na lang ng Davao at hindi sana nangyari ito. Karamihan nga na pag-iimbestiga ng ICI, ng Senate, ng House, dyan sa manumalyang flood control issue, anomaly, puro nagsimula sa tatay mo. Parang tunay, no?
Oy, kaya din namin magdrama, kaya rin namin mag-iyak-iyakan, BP Inday Sara Duterte. Ha? Ay siguro diyan na lang sa lungsod nyo, ikaw makakakuha ng ganyang pang-uuto. Ano? Eh mismo palang tatay mo sinabi napakasinungaling mo, drama queen ka. Binisto ka na dati. Ha? Pakinggan nyo ito si Yusik Atty. Claire Castro. Boss, sunod po na katanungan, Harleen Delgado, ABS-CBN. Good morning, Yusek. Yusek, Vice President Sara. Teka muna. Yan yung press conference, press briefing. After ng pahayag, update, may katanungan. Hindi katulad sa'yo, magpapapress con ka, press briefing, tapos di pwedeng magtanong. Bigla ka nalang bababa na yung tablado. Ano yun? Anong klase yun? Ano? Tuloy natin. Sara Duterte said in a speech in Davao City, she said this in vernacular, but the OVP provided the translation na simula ro nung nag-resign siya as Deputy Secretary, lalo na nung nag-proclaim siya or nag-declare as tatakbo for the presidency, marami daw ang nag-cancel ng invitation sa kanya to speak dahil hindi daw nila gusto na pag-initan sila ng administrasyon. And also at one point, she said, naisip niya kung anong mangyayari kung tumakbo na lang siya as Mayor of Davao City instead, kung hindi niya na tinuloy yung pagtakbo bilang Vice President. Doon sa una muna niyang binanggit, no, na parang siya ba iniiwasan o kinancel ang, tama pa? Kinancel ang invitation. Mismo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Naka. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Ayan ho, sorry sa sounds. Ads po yan. Ayan, mga kababayan, according kay Digong, ito si VP Inday Sara Duterte, sinungaling at drama queen. Ay, ba't nasasabi ni Digong ito? Malamang, yan ang karakter niya bilang bata. Magmula pa nung siya'y bata na maliit na babae. Doon pa lang sa bahay niya style niya na magdrama, magsinungaling. Kasi nga, mga kababayan, kahon na ho ito sa paparating na impeachment at impeachment trial. So, kumukuha na lang siya ng simpatya pagkampi sa taong bayan. Doon niya na lang kinukuha sa padrama-drama effect. Kasi kahon na nga So, alam niyo naman ng Pinoy, makitang mga ganyan, naku, maaawa. Pero ako naman, naniniwala ako. Diyan na lang ho, gumagana sa kanyang mga taga-subaybay. Nakakarampot na lang. Pero sa mga taga-pula, loyalista, dilaw, kakamping, wala na yan. Wala na. Naus na. Hindi naman yan po pwedeng maisagot mo sa impeachment trial. Yung mga paiyak-iyak. Kailangan yan, magsasalita ka, sasagot ka, may nakaakibat na resibo, dokumento. Diyan na lang ho siya kumukuha ng simpatya sa taong bayan. Kita-kita na lang ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po.